Tuloy ang pag-alam ng mga otoridad sa ugat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa pag-asang hindi na maulit ang trahedyang kumitil sa buhay ng 2 menor de edad. Bukod dyan, ang malalim ding sugat na iniwan sa iba pang estudyante, guro at school personnel na sinisikap na tugunan ng mga psychosocial expert. At mula pa rin sa Zamboanga City, nakatutok live si John Consulta. John! Vicky, sinisimulan na ang psychosocial intervention para sa mga guro at estudyante na naipit sa school shooting na naganap sa loob ng Ateneo de Zamboanga kahapon. Patuloy ang pagdating ng mga nagtitirik ng kandila at nag-aali ng bulaklak sa harap ng gusali ng Ateneo de Zamboanga kung saan nangyari ang malagim na pamamaril. Mahirap maintindihan kung paano aabot ang isang 14 anyos lamang na bata sa pamamaril ng kanyang mga kaeskwela. Ang mga nasaksihan at narinig kahapon nakaukit na sa alaala ng mga estudyante at mga kalapit na residente. 2 putok lang ata yun. Yung umpisa. Umpisa. Tumatakbo sila palabas. Meron, wala nang sapatos, saka medyas-medyas ang tumatakbo dahil sobrang panic nila. Nakalimutan natin. Sa unang akala namin na mga classmate ko, simulation lang. Pero Walang balis. noong umaga, biglaan naman yung nagtira. Natakot kami lahat, di namin alam anong gawin. Ang DSWD nagsasagawa na ng post-trauma informed care di lang para sa mga nasaktan, kundi maging sa buong komunidad ng paaralan. Maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga kabataan dito na nag-aaral sa Ateneo, pati yung mga pamilya, pati yung mga guro, nakikisimpatya kami sa kanila kasi lahat sila biktima. Ang napatay ng bata, 15 anyos lamang na grade 10 student. Humiling ng privacy ang kanyang nagluluksang pamilya at tumanggi munang mabigay ng panayam. Nakipagpulong naman si Education Secretary Sani Angara sa mga leader ng Ateneo de Zamboanga University para mapag-aralan ang mga dapat gawing aksyon para mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ang malungkot dito, hindi natin akalain talaga na mangyayari dito sa estudyante dahil mataas po ang standing siya, number 1 siya. Parang valedictorian ho siya. So, tinatanong namin yung kanyang mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama, parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang ho. Sabi ng tagapagsalita ng binuong Special Investigation Task Group, patuloy nilang iniimbestigahan ang mga posibleng motibo ng grade 8 na shooter. Ang ginamit niya sa pamamaril, ang mga baril ng sariling ama na nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Nakakausap na raw ito ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at sinuspinde ng 70 araw habang gumugulong ang investigasyon. Ang batas ay batas kung meron siyang pananagutan dahil yung baril niya ang ginamit o mga baril niyang ginamit, wala naman tayong magagawa kundi ipatupad ang batas. Kami naman po ay constant na nakikipag-coordinate sa kanila po. So, ang sa atin na lang po dyan, sir, is kung tatanggapin po nila or ano yung commitment nila para makipag-cooperate sa amin. Pero kami po ay lagi po kaming pumupunta sa kanila at lagi po kaming nagpapakita ng aming sincerity na mabigyan po ng hustisya ang biktima natin. Vicky, base sa impormasyong ating nakuha ay nailibing na kaninang umaga ang grade 8 shooter. Samantala ay patuloy pa rin naman nagpapagaling ang ilang mga estudyante na nasaktan sa pamamaril. Samantala, Vicky, ay makasagawa daw ng parallel investigation ang NBI sa nangyaring insidente. Yan ang latest natin sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.